ang naka-floating po natin 454,011 dun sa collab. And ngayon ito po, we will give until December ba? Alright, so sa pong bagong video na naman na ating bibigyan ng reaction, and ito po ngayon is medyo kumbaga maring hindi napanood ng iba, no? Lalo na yung kay Daisy, dahil ang ginagawa ni Daisy ngayon is after niya mag-live, dinidelete niya or pina-private niya, hindi niyo na po makikita. So parang siguro ayaw niya reactionan, ayaw niya makita yung mga sablay niya sinabi, but tayo po nakabantay, ika nga. Dahil ayaw tumigil ayaw niyang tumigil sa pagbanat sa mga manalastas. And dito sa aking isi-share sa inyo, ay isi-share ko rin po bilang patunay itong mga pinagsasabi ni Daisy. Dahil pinipilit niya pa rin baliktarin at gawing masama ang manalastas dito sa mga sinasabi niya. Okay? Kung ano po yun po yung maririnig sa content ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, eto po. Paparinig ko po muna sa inyo yung mga pinagsasabi ni Daisy and yung mga paliwanag naman ng nila Nanay Jack at saka ni Flor, no? Yung mga asa-asawa nila Ramil at saka ni Tech Jun patungkol dito sa pera na hinahanap ni Daisy. Okay? So, allow me to play that video, no? Kay Daisy muna. Pakinggan muna natin yung mga pinagsasabi ni Daisy. Puso't isipan natin upang tayo ay patuloy na sumuporta at magmahala. Sabi ko nga po, kahapon, di ba, ang sabi kasi, pinagkalog nila yung amount na yon, ang laki ng cut, but anyway, sabi nga natin, okay lang. Pero, ang sabi kasi doon, dudugtungan ko na yung kahapon kasi napitin daw sila. So, pasensya na muna sa mga nagme-message ha. Mamaya ko na babasahin yan. So, okay, doon muna tayo sa malaki ang cut, no? Kasi Daisy, hindi mo inaalam, no? Alam mo Daisy, I suggest panoorin mo yung live or kung ano man yung content ng Manalastas para malinawan ka. Dahil diyan sa sinasabi mong malaki ang cut, may breakdown, no? May breakdown yan, madam. Hindi po yan basta yun na lang yung binigay, no? Up to the last centimo nakalista po. So kung ako sa inyo, I suggest panoorin nyo po, no? Yung hindi po kayo gagawa ng kwento nyo na naman, dahil napapahiya kayo lalo at mas lalo nyong ipinapakita, no? At binibigyan ng rason si Dave at saka si Francis na layuan kayo dahil you're sharing fake informations. Pasensya na madam, pero yun po yung totoo. sabi kasi, itong amount na ito mapupunta sa iyo, ibibigay namin sa iyo through depositing into your bank account. Yes, totoo yan. And then, kapag may babawi daw ng kanilang... Ito po yung exciting part na hindi niya dinetail kung ano yung ibig sabihin nito dahil hindi ka nanonood, Daisy. Ibigay, dun daw nila kukunin at si kuya na daw ang magbabalik sa kanila. Wow! Okay? So, kino-question, okay, una natin ano yun yung kino-question ni Daisy, yung mga posibleng kumuha ng pera, no? Alam niyo, Madam Daisy, trabaho na yan, no, ni Dave at saka ni Francis, yung alamin kung sino talaga yung kukuha, no? Dahil nagkalinawan na sila at sigurado kung may listahan niyang mga yan, no? Parang yan yung problema sa inyo. Alam mo Daisy, kaya dapat layuan na kayo, no, ni Dave habang maaga pa, no? Habang naayos niya yung issue niya kay Ramil at saka kay Ramil at sa Manalastas.
Because of this kind of your explanation in yung thinking mo, no? Parang sinabi mo na hindi nag-iisip si Francis at saka si Dave. For them not to know kung sino yung nagbigay at mga hindi at mga peki lang. No? Kino-question mo na paano nila malalaman? Iyon ba ay magiging problema pa ng manalastas? 'Di ba dapat problema nyo na yun? Dahil nasa inyo na yung pera, anong gusto nyo palabasin? Sila Ramil pa rin ang mag-settle ng mga babawi ng pera? Ano yun? Babalik pa kay nila Ramil para sila Ramil yung mag-confirm kung itong mga taong ba totoong bumabawi at sila ba talaga yung lehitimong may-ari ng pera? Parang yun yung gusto mong palabasin eh. Di ba? At saka yung tungkol dyan sa sinabi mo na sila ang magbabalik. No, eto ang sagot dyan, Daisy. No, baka hindi ka kasi nanood eh. Mukha namang hindi ka nanood dahil dyan sa mga sinasabi mong walang kwenta, ano. So ito yung sagot dyan, Daisy, no? Para malinawan ka mismo. Ikaw mismo malinawan. Pakinggan mo to, Daisy. Kagayan po, lahat po ng, as of today, lahat po ng hindi po nag-respond sa message namin, automatically binigay na po yun kay Kuya Dave. So if ever in the future po, napag-usapan namin ni Kuya Dave, nila Tatay Ram, nila Tito Francis, if ever in the future may Cagayan na kukuha po sa amin, i-refer na po namin siya kila Kuya Dave. Ngayon naman po, dun po sa 400... I-re-refer. Daisy, naintindihan mo ba? I-re-refer sa mga taga-Cagayan. Taga-Cagayan lang. No? Wala kang minention, no? A certain place. So, pinalalabas mo na kung sino man yung magkiklaim ng pera, lahat babawas kay Dave. So, first of all, Daisy, sa inyong mga taga-Cagayan lang. No? Dahil ayaw na ng manalastas, no? Na maging involved pa sa grupo ninyo or kung sa grupo ng mga taong galit sa mga manalastas and identified yung mga taga-Cagayan. Di ba? So, lahat ng pera related, no, sa mga sponsor na parte ng Cagayan na yan, kung baga nag-claim man o hindi, binigay nila lahat kay Dave. No, kung sino man yung gustong bumawi, no, ng mga taga-Cagayan, kay Dave nila kukunin. No. Dahil meron pang natitirang pera, no? So nililinaw ko lang, Daisy, yung sa Cagayan, lahat ng sponsor na taga-Cagayan, no, hindi pa nagko-confirm kung sila ay babawi or ibibigay kay Dave, binigay na ng manalastas. Sila na ang magdi-decide, no? Kung gustong bawiin ng mga taga-Cagayan yung pera nila, kasama yun doon sa binigay kay Dave. Daisy, yun yung maliwanag. Pero ikaw, wala kang sinasabi. Basta mo na lang sinabi, no, na babawiin. No? At kino-question mo kung sino at paano malalaman ni Dave at saka ni Francis kung lihitimo ba yun. Problema nyo na yun. Di ba? For sure, may listahan na ibibigay sa inyo ang manalastas. Hindi ka inform? O gusto mo lang mayroong ma-comment again sa mga manalastas? Daisy, kumplituhin mo yung information mo. Kaya if I were you, manood ka ng live nila. At ito pa, Daisy, dagdag information para sa'yo. Baka hindi mo rin alam no? Iniisip mo, baka ma-strike ka. Kaya siguro ayaw mong isama to, ayaw mong panoorin, no? So, ako na lang magpapaplay, magpapakita sa iyo, ha? Pakinggan mo yung iba pang minention dito, no? Ni Flor. 154,000.11 na nandun po sa mga groups na collab
as per the request para po yung submission ni Tate Ram, unless yung tao po mismo magre-request na, oy, para po to kay Kuya Dave, then we will transfer also. Kung sino man po yung tao nagpapatransfer, sa inyo na lang po kami magbibigay ng proof na na-transfer na po kay Kuya Dave. So in summary po, 2.550 lang po ang perang hinahanap po natin. As of now, 2,095,999.89 po ang malinaw. Ang naka-floating po natin, 454,011 dun sa collab. And ngayon ito po, we will give until December ba? Para dun sa mga pwedeng mag-message, kaya ano paano? Or i-release na to sa mission? Saan ba? Hindi, yung sa mga Akala collab. Hindi, magbibigay po kami ng isa pa pong update po dito kung meron na lang po tayong disclaimer na hindi naman to pwedeng i-hold lang ng ano. Oh. 'Di ba? So, tulad po yung mga collabs po natin. Shoutout lang pala, sorry. Nay, mag-thank you lang po kami sa mga groups, lalo na po kila Tito A. Okay, so yan. May floating na pera. No? Doon sa mga undecided pa. Daisy, hindi mo alam yon. Ang alam mo lang, yung binigay kay Dave at yung sinasabi mo na kung sino man yung babawi, doon ako kukunin kay Dave. Mayroon pang floating, 400 something. No? So, yung floating na yun yung mga undecided pa. At once mag-decide sila na para sa mission or para kay Dave, saka palang ibibigay. No? Daisy, kumplituhin mo yung information mo. Hindi yung gagawa ka lang ng kwento mo at palalabasin mo na namang inapi na naman si Dave. Wala nang maniniwala sa inyo, Daisy. No? At kung patuloy mong gagawin yan, sigurado ako, lalayo sa inyo si Francis at saka si Dave. Lalayo sa inyo yung mga taong yan. Dahil sa pinapakita ninyo. And, ito po yung ebidensya ng sinasabi ko na nagkakaroon na ng gap. No? Itong si Francis, si Dave, at saka si against Stephen and Daisy. Ito po, panoorin ninyo or tignan ninyo. No? So malinaw tayo ha na yung sinasabi na babawi in case at babawasin dun sa perang na hawak ngayon ni Dave ay yung mga taga-Cagayan lang. Taga-Cagayan lang. Dahil may 400 plus floating na mga undecided at yun ay hawak ng Manalastas. Ibibigay lang nila yon oras na yung mga taong nanduroon sa grupo na yon ng 400,000 ay magsabi sa mga Manalastas. No? Either ibigay sa mission or ibigay kay Dave. Maliwanag yan, Daisy, ha? Clear tayo dyan. No? Hindi mo kinaklaro yung sinasabi mo. Ang dami mong mga pautot pero sablay naman ang paliwanag mo. Okay? So ito po, no? Yung sinasabi ko na possible, no, na hindi na sila nagkakaintindihan. So ito po, no? Yung disgusto, no, ni Wonderful Camping. No, part din ito nung live kagabi ni Daisy. Yan si Wonderful Camping. No? Kaya alam namin na si Stephen to dahil active siya dito sa live na to. Live ito ni ni Daisy. No? Ito ay screenshot na kinuha ni Mama Ina. So shout out sa iyo, Mama Ina, at maraming salamat dito sa information na to, no? So ayan, may sinasabi dito si Wonderful Camping na I wrote this last night and I write this in Filipino. I just comment in your last live just because my son cried on how they've done on that bullshit live of them. Okay? So, he's expressing yung kanyang saloobin. Dismayado na siya, no? Sa mga nasabi ni Dave. My two son cried on how they did, but pilit kong ipinaintindi sa kanila, but until now they never understood on what I have explained to them. So, may mga nasasabi na si Mr. Stephen, no? Yan yung ilan. And these are another one. Nasaktan ako sa mga sinabi niya na parang kayo ang sinungaling sa paningin ng tao. Closure mang tinatawag pero sila lang. Ano? Sana
sana lang. Walang live na mangyari, at least sila lang ang nakakaalam. Hindi pwedeng mangyari yan, Mr. Steven, no? Dahil kailangan naming malaman. At yun ay alam ng manalastas. And it should be explained, no? Kasi maraming nag-aabang, no? At doon malalaman ng tao kung ano yung totoo. Kasi kayo ayaw ninyong malaman yung totoo eh. No, kaya gusto nyo private na pinag-uusapan. Ha? Private lang na pag-uusapan. Dahil ayaw nyo mabisto yung kamalian ninyo. Di ba? Ayaw ninyong malaman ng tao kung anong manipulation yung ginawa ninyo kay Dave. Di ba? Kasi kay Dave ngayon lumalabas yung mga kwento eh. Yung totoong kwento. No? Na ginatungan nyo lang talaga siya. Ginamit nyo siya, and ginamit niya kayo actually. No? Okay? So, ito pa yung sabi niya, I'm hurt on what they do, but pilit kong iniintindi. But may mga taong sa sarili ko, bakit? May mga tanong sa sarili ko, bakit? Diba? So, ito yung mga ilan sa comment. No? Ni Stephen. Ito yung nakuha ko, ako mismo, doon sa live. Yung pinarinig kong yan, ito po yung sa live. No? Kagabi ito. Ito, kagabi. Remember, pumasok di ba sa akin? And ito po yung naging comment niya sa live ni Daisy. No? Siguro, kasi parang after ko mag-live, napansin ko naka-live si Daisy. No? And ito po yung nakuha ko. Ma'am, as of now, no? So kagabi kagabing live to. When I asked them, the two, so sino ba yon? Diba? They never answered. Sorry to say that here. Diba? So remember, diba? Yung topic ko kagabi is about dyan sa napansin. Diba? Napapansin ko na bakit walang update. Pero nagbigay sila ng update eh. Maybe on the other topic, no? Kasi masyado nang mahaba ito. So on other topic, may mga binigay. No? Doon sa live na yan, na pre-nibate niya rin. And I able to record few portion of that live stream na kung saan nabanggit nga yung mga alahas. Pero may update silang binigay, but I'm not sure kung complete. Kasi hindi ko natapos Hindi ko natapos yung pagre-record. And ang akin lang dito, no, after ni Sir Stephen pumunta sa live stream ko at pumasok sa live stream na to, no, yan yung sinabi niya. So which means, no, yung mga haka-haka at yung mga na-observe maybe ng ibang vloggers or ng ibang viewers about sa pag-distance, no, sa paglayo ni Dave at ni Francis, mukhang totoo na dumidistansya si Dave at saka si Francis sa kanila. When you say kanila, BJ, Daisy, Stephen, maybe Oragon, di ba? So kumbaga ako ine-expect ko na ito yung kauuwian, no? But not as early as this. Napakaaga eh. Di ba? Parang nagkaroon na ng closure, nagkapaliwanagan, then, ito na yung nangyari. But, actually, it's good. Para sa akin, it's okay. Because we all know, no, na may mali talaga sa style ni Daisy at saka ni Stephen. No? Na masyado nilang pinapalabas na kawawa kahit hindi naman totoo. Ano ba yung mga naging sagot ni Dave? Di ba? Nahihigpitan siya sa disiplina sa kanya. No? Bugso ng damdamin. Kaya niya nasabi yung mga bagay na yan. And collaboration, yung unang statement na ginawa niya. So, all of those things, pag pinagsama-sama mo, are all lies. No? Influencing yung decision making ni Dave. Na-influensyahan siya. Which is not good. So, kita niyo yung nangyari. Sino ang lumabas na masama? Si Dave ba? O ang manalastas ba o si Dave?
So if Dave will continue, no, communicating with these people, masisira siya sa bandang huli. Ngayon, kung nagdesisyon man si Dave at saka Stephen at saka Francis na lumayo sa mga taong yun, for me is a good thing. No? Mas maganda yun. No? Mas maganda yun kaysa sa ituloy-tuloy nila yan. Di ba? Okay, nagkamali kayo, no? Nagkamali si Dave at saka si Francis, pinatawad sila ng manalastas, nagkaayos sila, then do the right thing now. And what is that? Is to distance themselves from these people na pwedeng mag-cause, no, na sila ay mas lalong mabaon pa. Okay? Yes, maaaring may mga mawawalang sponsor na naman kay Dave, and one of those maybe si Stephen, di ba? And Daisy, no? Ganun talaga. Naglilinis ka eh. No? Accept those consequences and be true to yourself. Malay mo mapalitan yung mga yan. Di ba? Kasi alam naman natin na sa nangyaring ito kay Dave, no, we all know na siya ay tinutulungan ng mga sponsor. Di ba? Yung pag-aaral niya, sponsored by sponsor. So, maaaring may umalis. Maaaring may madagdag. Di ba? Ang mahalaga, tinanggap niyo yung pagkakamali niyo and you're willing to correct it. And one way of correcting it is layuan nyo yung mga taong yan. Diba? Para sa ikabubuti nyo. Makinig na kayo ngayon sa manalastas. Diba? Maging aral sana kay Francis at kay Dave yung mga nangyari. Okay? And wag na silang umasa sa mga taong yun. Wala eh. Masisira lang sila lalo talaga. Ngayon, kung ano man yung mga big event na mangyayari na sinasabi ni Daisy, di ba? Pag yun ay hindi natuloy, so confirm, no? Lumayas na or kinat na ni Francis at ni Dave yung communication sa kanila. Ilang buwan na lang. Next week, November na, December. And ang event nila is December. Di ba? May early Christmas present sila kay Dave. So let's see kung matutuloy ba yun. Kasi pag hindi natuloy yun, ibig sabihin wala na. Wala na talaga silang communications. And that's a good thing. No? Mag-struggle ulit sila yan, for sure. But sigurado naman ako eh. No? Hindi pa babayaan ni Ramil si Dave. Hindi pa babayaan ni Ramil si Dave. Basta makitaan lang si Dave na talagang nagsisisi siya at natuto siya dun sa ginawa niyang pagkakamali. For sure ako. No? Hindi kakayanin ni Ramil na makitang pinababayaan si Dave. Kaya kung ako sa iyo, Dave, wag mong sayangin yung second chance na binigay sa inyo ng manalastas. No? So ingatan nyo na lang yan. Magpakatotoo ka na at layuan mo na talaga yung mga tao yan para na rin sa kinabukasan mo. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and issue lang po tayo, walang personalan. Okay, so yun lang at maraming salamat, hanggang dito na lamang.